tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Sa nakalipas na 48 oras, muling tumindi ng husto ang tensyon at labanan sa gitna at silangang Europa dahil sa sunod-sunod at malawakang pinagsamang pag-atake ng militar ng Russia laban sa Ukraine. Kabilang sa mga pag-ataking ito ang malalakas na ballistic at hypersonic missile na direktang tumama sa kabisera ng Ukraine na Kyiv, habang isang cruise missile naman ang pumasok at bumagsak sa teritoryo ng Poland, isang bansang kasapi ng NATO. Ipinapakita ng mga pangyayari sa nakalipas na 2 araw ang mabilis at lubhang mapanganib na pagbabago sa kalagayan ng seguridad sa buong Europa. Ngunit bakit nga ba napakahalaga ng mga pangyayaring ito para sa seguridad ng buong mundo? Ipinapakita ng kasalukuyang sitwasyon ang lumalaking panganib na lumawak ang digmaan lampas sa hangganan ng Ukraine at umabot sa mga karatig bansa. Ang mga pag-atake ng Russia ay nagdudulot ng matinding pinsala sa buhay at ari-arian, hindi lamang sa loob ng Ukraine, kundi maging sa mga kalapit na teritoryo nito. Habang patuloy na sinusubok ng Russia ang tibay ng sistema ng depensang panghimpapawid ng Ukraine, napipilitang itaas ng mga bansa sa silangang bahagi ng NATO ang antas ng kanilang pagbabantay at suriin ang kanilang mga mekanismo sa pagtatanggol sa hangganan. Dahil sa nagpapatuloy na mga pag-atake, nananatili sa napakataas na antas ang banta sa buong rehiyon habang mahigpit na binabantayan ng mga karatig bansa ang anumang posibleng paglabag sa kanilang himpapawid. Nagsimula ang panibagong serye ng marahas at malawakang pag-atake sa kabisera ng Ukraine na Kyiv noong madaling araw ng Agosto 1, 2026. Gumamit ang Russia ng pinagsamang mga misail na inilunsad mula sa himpapawid at mula sa lupa. Unang tumunog ang mga babala sa pagsalakay mula sa himpapawid sa buong lungsod na kung ala 1:50 ng madaling araw. Pagsapit ng ala 1:33 na itala na ang mga unang pagtama at pagbagsak ng mga labi mula sa mga misail na napabagsak o sumabog sa himpapawid. Nagdulot ang pag-atake ng malalaking sunog at malawakang pagkasira sa mga tirahan at iba't ibang gusali sa maraming bahagi ng kabisera. Ayon sa opisyal na ulat ng hukbong panghimpapawid ng Ukraine at ng pamahalaang militar ng lungsod ng Kyiv, gumamit ang Russia ng mga 3M-22 Zircon hypersonic anti-ship missile na inilunsad mula sa sinasakop na Crimea, mga Iskander-M ballistic missile, at mga K-8-101 cruise missile na inilunsad mula sa mga Tu-95MS strategic bomber. Kabilang sa mga distritong matinding naapektuhan ang Solomiansky, Shevchenkivsky, Holosivsky at Darnitsky. Dahil sa napakataas na bilis ng mga hypersonic at ballistic missile, napakaikli lamang ng panahong mayroon ng mga residente upang makarating sa mga ligtas na silungan. Ang sabay-sabay na pagdating ng mga missile mula sa iba't ibang direksyon ay nag-iwan sa maraming pamilya ng ilang minuto lamang upang humanap ng mapagtataguan bago nagsimula ang mga pagsabog. Sa distrito ng Darnitsky na itala ang pinakamatinding pinsala sa buong lungsod, maraming gusaling tirahan at bahay ang direktang tinamaan, habang sumiklab ang isang malaking sunog na umabot sa mahigit 600 metro kuwadrado. Sa distrito naman ng Solomiansky na pinsalang ika-4 hanggang ika-8 palapag ng isang gusaling apartment dahil sa pagbagsak ng mga labi ng missile. Sa distrito ng Shevchenkivsky na apektuhan ng mga gusaling hindi tirahan at mga pasilidad ng kuryente dahilan upang mawalan ng supply ng kuryente ang ilang lugar. Sa Holosivsky naman, nasunog ang ilang sasakyan at nagkalat ang mga labi sa isang bakanteng lote at bodega. Ipinakita ng magkakasunod na pagkawasak ang lawak ng epekto ng pag-atake sa iba't ibang bahagi ng kabisera. Nag-iwan ng matinding pag-atake ng napakalaking pagdurusa sa mga sibilyan sa loob ng Kyiv. Batay sa opisyal na tala ng mga otoridad, hindi bababa sa 9 na sibilyan ang kumpirmadong namatay at 23 ang nasugatan dahil sa serye ng mga pagsabog noong madaling araw. Kabilang sa mga nasugatan ang 2 menor de edad na lalaki, isang 17 taong gulang at isang 13 taong gulang. Agad silang isinugod sa Okhmatny Children's Hospital upang mabigyan ng agarang lunas. Ang pagkakasugat ng mga kabataan ay lalong nagpakita na matinding panganib na kinakaharap ng mga pamilya sa gitna ng pag-ataking naganap habang natutulog ang karamihan sa mga residente. Sa distrito ng Darnitsky lamang 7 residente ang kumpirmadong namatay matapos gumuho ang isang mataas na gusali, habang 14 naman ang nasugatan.
Maraming residente ang naiulat na naipit sa loob ng mga nasunog at gumuhong gusali habang nagpapatuloy ang mga pagsabog at kumakalat ang makapal na usok sa lungsod. Ang mga pamilyang nagtatago sa kanilang mga tahanan ay biglang naipit sa ilalim ng mga gumuhong pader at nagliliyab na labi ng mga apartment. Nagdulot ito ng matinding takot at bighati sa buong pamayanan habang sinusubukan ng mga kapitbahay at kaanak na tumulong sa kabila ng nagpapatuloy na panganib. Agad namang tumugon ang State Emergency Service o SES ng Ukraine upang iligtas ang mga naapektuhang mamamayan. Nagpadala ang SES ng mahigit 150 tauhang tagasagip at 30 unit ng mga kagamitang panlaban sa sunog sa mga napinsalang lugar. Layunin nilang apulahin ang mga apoy, alisin ang mga guho at hanapin ang mga residenteng posibleng naipit sa ilalim ng mga nasirang gusali. Gumamit ang mga tagasagip ng mabibigat na makinarya at mga sinanay na aso sa paghahanap sa mga distrito ng Darnitsky at Solomiansky. Naging napakahalaga ng kanilang mabilis at matapang na pagkilos upang mahukay ang mga guho at makahanap ng mga taong maaaring buhay pa sa kabila ng makapal na usok, nagliliyab ng mga bahagi ng gusali at patuloy na pagbagsak ng mga labi. Muling inilantad ng mga pag-atake ang malalaking teknikal at estratehikong limitasyon ng sistema ng depensang panghimpapawid ng Ukraine. Ang mga hypersonic at ballistic missile tulad ng Zircon at Iskander ay maaring lumipad sa bilis na Mach 5 hanggang Mach 9 at may kakayahang baguhin ang kanilang direksyon habang nasa himpapawid. Dahil sa mga kakayahang ito, napakahirap para sa karaniwang sistema ng depensang panghimpapawid na matukoy, masundan at mapabagsak ang mga naturang sandata bago nila marating ang kanilang mga punteriya. Ang pambihirang bilis at kakayahang magbago ng direksyon ng mga missile ay nagbibigay lamang ng napakaikling panahon sa mga radar upang makalkula ng tama ang kanilang daraanan at maihanda ang kinakailangang pagpigil. Sa kasalukuyang teknolohiya, ang mga makabagong sistemang kanluranin tulad ng MIM-104 Patriot Pack, 3MSE at SAMP-T ang itinuturing na may kakayahang humarang sa ilang uri ng ballistic at hypersonic missile. Gayunman, nananatiling malaking suliranin ang halaga at kakulangan ng supply. Ang bawat PAC-3 interceptor missile ay nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong dolyar habang mabagal pa rin ang pandaigdigang produksyon nito. Mayroon ding malalaking puwang sa saklaw ng proteksyon dahil kailangang ipamahagi ang limitadong bilang ng mga sistemang Patriot sa napakalawak na teritoryo ng Ukraine. Dahil dito, may mga lungsod at rehiyong hindi lubusang napoprotektahan. Ang mataas na halaga at kakulangan ng mga interceptor ay naglalagay sa militar ng Ukraine sa mahirap na kalagayan kung saan kailangan itong piliin kung aling mga lungsod, pasilidad at mahahalagang infrastruktura ang unang poprotektahan. Dahil sa matinding pangangailangan para sa depensang panghimpapawid, humiling ang Ukraine ng pahintulot mula sa Estados Unidos upang makagawa ng sarili nitong Patriot Interceptor missile sa tulong ng mga kumpanyang Lockheed Martin at Raytheon. Subalit sa mga pahayag ni Pangulong Donald Trump noong huling bahagi ng Hulyo 2026, sinabi niyang hindi pa tiyak kung papayagan ng Estados Unidos ang naturang kasunduan. Sa kanyang mga pahayag sa Camp David at sa Financial Times matapos makipag-usap kay Volodymyr Zelensky, binigyang diin ng Pangulo ng Estados Unidos na ang Patriot ay isang pambihirang sandata. Ayon sa kanya, kailangang maging lubhang maingat ang Washington sa paglilipat ng makabagong teknolohiya at mga lihim na kaalamang militar. Ang pag-aalinlangang ito ay nagiging malaking balakid sa plano ng Ukraine na magkaroon ng sariling kakayahan sa paggawa ng mga bala para sa depensang panghimpapawid. Batay sa mga pahayag ng Administrasyong Trump, nakasalalay sa 3 pangunahing dahilan ang pag-aalinlangan sa pagbibigay ng pahintulot para sa magkasamang paggawa ng PAC-3 at PAC-2 interceptor. Una, nais ng Estados Unidos na protektahan ang napakasensitibong teknolohiya at mga lihim na kaalaman sa paggawa ng Patriot, na itinuturing nitong mahalagang yaman ng pambansang depensa. Ikalawa, may mga panganib sa seguridad at ugnayang pandaigdig. Nangangamba ang Washington na maaaring mabunyag ang teknolohiya at magamit laban sa Estados Unidos o sa mga kaalyado nito sa hinaharap. Ikatlo, nais ng Washington na ituon ang pagsisikap sa mabilis na diplomatikong pagtatapos ng digmaan sa pamamagitan ng usapang pangkapayapaan sa halip na magtatag ng pangmatagalang linya ng produksyon ng mga missile. Ipinapakita ng mga alalahaning ito ang masalimuot na pagpiling kinakaharap ng Estados Unidos sa pagitan ng pagtulong sa depensa ng isang kaalyado at pagprotekta sa sarili nitong pambansang seguridad at mga layuning diplomatiko.
Habang nagpapatuloy ang labanan sa loob ng Ukraine, isang kritikal at nakakabagabag na insidente naman ang naganap sa loob mismo ng teritoryo ng isang bansang kasapi ng NATO. Noong madaling araw ng Hulyo 30, 2026, kasabay ng malawakang pag-atake ng Russia sa kanlurang Ukraine, kabilang ang Lviv, Volyn at Khmelnytsky, isang Russian Ka-101 cruise missile na inilunsad mula sa himpapawid ang pumasok sa kalawakan ng Poland. Lumipad ng malalim sa teritoryo ng Poland ang armado at mapanganib na missile bago tuluyang bumagsak sa lupa. Agad itong nagdulot ng matinding pag-aalala hinggil sa seguridad ng Poland at ng iba pang kalapit na bansa. Kinumpirma ni Polish Deputy Defense Minister Cezary Tomczyk na pumasok sa kalawakan ng Poland ang Russian Ka-101 cruise missile at bumagsak sa isang bukid malapit sa nayon ng Tarnawa, Colonia sa rehiyon ng Lublin, Voivodeship. Matatagpuan ang lugar ng pagbagsak ng humigit kumulang 70 hanggang 100 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine at Poland. Bago ang insidenteng ito, tinatayang 20 iba pang Russian missile na patungo sa bahagi ng hangganan ang matagumpay na napabagsak ng depensang panghimpapawid ng Ukraine. Gayunman, nakalusot ang particular na Ka-101 dahil lumipad ito sa napakababang taas upang maiwasang matukoy ng mga radar. Ang kakayahan nitong lumipad ng mababa at sumunod sa hugis ng lupain ang posibleng nagbigay daan upang makalusot ito sa mga sistema ng pagbabantay bago bumagsak sa bukirin ng Poland. Ang pagpasok ng missile sa teritoryo ng Poland ay agad na nagbunsod ng mabilis na pagtugon mula sa sandatahang lakas ng Poland at sa NATO. Nagpalipad ang Operational Command ng Polish Armed Forces ng dalawang F-16 Fighting Falcon mula sa 31st Tactical Air Base sa Karzasini upang habulin at siyasatin ang hindi pa nakikilalang bagay sa himpapawid. Sinuportahan sila ng mga eroplanong NATO AWACS at mga sasakyang panghimpapawid para sa muling paglalagay ng gasolina habang nasa ere. Bagaman walang nasugatan o namatay sa Tarnawa, Colonia dahil sa isang bukirin bumagsak ang missile, nagdulot ang malakas na bugso ng pagsabog ng malaking hukay sa lupa at pinsala sa ilang kalapit na bahay. Ipinakita ng agarang pagpapalipad sa mga F-16 at suportang eroplano ng NATO ang mataas na antas ng kahandaan ng alyansa sa pagtugon sa anumang hindi inaasahang banta sa kanilang kalawakan. Agad ding umani ng matitinding reaksyon mula sa matataas na opisyal ng Poland at NATO ang insidente. Inilarawan ni Polish Deputy Defense Minister Cezary Tomczyk ang pangyayari bilang isang tahasang pang-uudyok at direktang pagsubok sa kahandaan at katatagan ng NATO. Binigyang diin niyang armado at lubhang mapanganib ang Ka-101 cruise missile. May kakayahan din itong magdala ng iba't ibang uri ng pampasabog kabilang ang isang sandatang nuklear. Ipinapakita ng kanyang pahayag ang lalim ng pag-aalala ng Poland tungkol sa posibleng layunin ng mga paggalaw militar ng Russia malapit sa teritoryo ng alyansa. Naglabas din ng opisyal na pahayag si Polish Prime Minister Donald Tusk tungkol sa paunang pagsusuri ng kanilang pamahalaan sa nangyaring paglabag sa kalawakan ng Poland. Sinabi ni Tusk na batay sa unang investigasyon, walang malinaw na palatanda ang sadyang Poland ang pangunahing punteriya ng missile na inilunsad ng Russia. Gayunman, binigyang diin niyang armado ang missile at handa ang Poland na pabagsakin ang anumang katulad na sandata kung magpapakita ito ng direktang banta sa mga tirahan at mamamayan. Isinasaalang-alang din ng pamahalaan sa Warsaw ang pakikipagtulungan sa pagpapadala ng karagdagang Patriot Air Defense Missile sa Ukraine. Nagpakita ang pahayag ng punong ministro ng kahinahunan, ngunit nagbigay rin ito ng malinaw na babala na handang kumilos ang Poland kung lalala ang banta sa kanilang mamamayan. Nagpahayag din ng buong suporta ang NATO sa ginawang pagtugon ng Poland. Binigyang diin ni NATO Secretary General Mark Rutte ang pagkakaisa ng alyansa at ang paninindigang ipagtatanggol nito ang bawat bahagi ng teritoryo ng mga kasaping bansa alinsunod sa Article 5. Inilarawan din ng NATO ang nagpapatuloy na mga pagkilos ng Russia bilang irresponsableng pag-uugali na naglalagay sa kapayapaan at seguridad ng buong rehiyon sa matinding panganib. Ang mabilis na muling pagpapatibay sa Article 5 ay nagpadala ng malinaw na mensahe tungkol sa pagkakaisa at sama-samang pagtatanggol ng alyansa sa harap ng mga pagkilos ng militar ng Russia malapit sa hangganan nito. Sa pagsusuri sa mga pangyayari sa nakalipas na 48 oras, malinaw na may mahahalagang pagbabago sa kalagayang heopolitikal at estratehiko sa silangang Europa. Ang pagpasok ng Ka-101 missile sa Poland ay nagpapakita ng lumalaking panganib na kumalat ang digmaan at direktang umabot sa teritoryo ng NATO.
Dahil sa kakayahan ng mga cruise missile na lumipad sa napakababang taas, kasalukuyang sinusuri ng NATO ang mga legal at militar na alituntunin nito sa pagtugon sa mga banta. Kabilang dito ang posibleng pagtatatag ng isang magkasanib na zona ng pagpigil sa kanlurang Ukraine kung saan maaaring pabagsakin ang mga missile bago pa man tumawid ang mga ito sa hangganan ng alyansa. Layunin ng muling pagsusuri sa mga patakaran sa pakikipaglaban na makalikha ng mas mabilis at mas mabisang paraan ng pagpapasya. Ngunit kailangan din nitong maiwasan ng isang hindi sinasadyang paglala ng tensyon sa mga lugar na malapit sa hangganan. Pinatutunayan din ng mga pangyayaring ito na nakasalalay ang seguridad ng buong rehiyon sa kakayahan ng Ukraine na mapalakas ang depensang panghimpapawid nito. Unti-unting lumilipat ang paraan ng pagtatanggol ng NATO mula sa karaniwang pagbabantay sa himpapawid tungo sa isang pinagsamang sistema ng depensa laban sa mga eroplano at missile na tinatawag na Integrated Air and Missile Defense o IIMD. Isinasagawa ito sa ilalim ng mga bagong hakbang tulad ng NATO Eastern Sentry. Dahil sa pag-aalinlangan ng Estados Unidos na ipagkaloob sa Ukraine ang pahintulot na gumawa ng Patriot missile, naghahanap ngayon ang mga bansang Europeo tulad ng Germany, France, at Italy ng mga alternatibong paraan upang palawakin ang produksyon ng PAC-2 at Aster 30 interceptor sa mga ligtas na pasilidad sa Europa. Ipinapakita ng paglipat patungo sa IAMD at paghahanap ng mga bagong linya ng produksyon ang malaking pagbabago sa estratehiya ng mga kaalyadong bansa. Layunin nitong tugunan ang patuloy na kakulangan ng mga missile na ginagamit sa depensang panghimpapawid. Sa kabuuan, ipinapakita ng patuloy at walang patid na pag-atake sa mga pangunahing lungsod tulad ng Kyiv ang matinding epekto ng digmaan sa buhay ng mga sibilyan at sa mahahalagang infrastruktura. Samantala, pinatutunayan ng insidente sa Poland na may direktang epekto sa seguridad ng Europa at ng buong NATO ang digmaan sa Ukraine. Habang nananatiling nasa ilalim ng panganib ang mga mamamayan, patuloy ang mahigpit at maingat na pagbabantay ng mga kaalyadong bansa sa bawat kilos malapit sa hangganan. Layunin nitong mapanatili ang katatagan ng rehiyon at maiwasan ang anumang pangyayaring maaaring magpalawak pa sa digmaan. Sa gitna ng sensitibong krisis na ito, napakahalagang manatili sa mga makatotohanan, beripikado at walang kinikilingang impormasyon habang patuloy na sinusubaybayan ng buong mundo ang mga susunod na pangyayari. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa aming pag-uulat tungkol sa pinakahuling balita sa militar at geopolitika. Upang manatiling updated sa mga beripikado at walang kinikilingang ulat na tulad nito, huwag kalimutang pindutin ang like, mag-subscribe sa aming channel at buksan ang kampana ng abiso.